Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos ba o wala. Dahil dito ay ating advokasya o katungkulan na ibahagi ang mga kaalaman na ito para makasiguro tayo na ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga simbahan o mga peking grupo ng reliyon na nagbibigay ng mga maling impormasyon, lalo na sa ating mga kabataan na walang kamuang-muang tungkol sa mga bagay na ito. At sa gayon, sila ay makaiwas at magkaroon ng balanseng karunungan at makagawa ng tamang sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sa episode na ito, pag-uusapan naman natin kung paano natin malalaman kung ang isang bagay ba ay buhay o walang buhay. Paano mo malalaman kung buhay ka ba? Ang Diyos ba talaga ang nagbigay buhay sa atin? Paano mo malalaman kung ang isang bagay ay buhay? Noong nag-aaral ako sa ang isang paborito kong subject ay ang biology. Ito ang nagbigay sa akin ng mga tamang katwiran kung bakit ako mas pabor sa siyensya kumpara sa reliyon tungkol sa paano tayo linikha, sa kadalilanan na ang mga hayop at halaman ay kayang iuri o ikategorya base sa kanilang mga kaparehong katangian. Minsan sa aming klase, nagkaroon kami ng eksperimento para pag-aralan ang pagkakaiba ng mga bagay na buhay at mga bagay na walang buhay. Dito, inutusan kami ng aming guro na maghanap ng 5 bagay na buhay at 5 bagay na hindi buhay sa paligid ng aming paaralan. Makalipas ng ilang oras, nang bumalik na kami sa aming klase, ang lahat ng aming nakalap ay pinagsama-sama namin at isa-isa naming inuri bilang mga bagay na buhay o hindi buhay, living things and non-living things. Ang mga bagay tulad ng dahon, paro-paro, bulate, tutubi, bulaklak, sanga, ibon, prutas, aso ay itinuri namin bilang mga buhay na mga bagay. Samantala ang lata, bote, bato, papel, libro, lupa, hangin at tubig ay tinuring namin mga bagay na hindi mga buhay. Pagkatapos namin sa aming pagsusuri, ang aming guro ay nagtanong sa klase kung ano ba ang pagkakaiba ng mga bagay na buhay at bagay na hindi buhay. Paano malalaman ang isa sa isa? Mula sa isang napakagandang at mahabang talakayan, 2 uri ng klasifikasyon ang lumabas sa blackboard. Ang una ay ayon kung paano linarawan ng siyensya ang bagay na may mga buhay. At ang pangalawa ay ayon sa kung sino ang lumikha ng mga bagay. Ang pangalawang klasifikasyon ay galing sa akin. Sinabi ko sa aking guro na ang hangin, tubig at lupa ay dapat nasa listahan ng mga bagay na buhay din dahil sila ay linikha ng kalikasan. Samantala ang iba na bagay ay hindi buhay dahil gawa ito ng mga tao. Subalit, siyempre, ang aking guro ay hindi sumang-ayon sa aking obserbasyon para masabi na ang hangin, tubig at lupa ay may buhay. Sinabi niya na para masabing buhay o may buhay ang mga bagay, dapat taglay nito ang lahat na sumusunod na katangian o palatandaan. Ang bagay na buhay ay kumukonsumo ng pagkain bilang enerhiya. Ito ay gumagalaw o kumikilos. Ito ay kayang magparami ng eksaktong kopya ng kanyang sarili. Ito ay tumutugon sa kanilang kapaligiran at ito ay binubuo ng mga cellular or cells. Subalit, sabi ko sa guro ko na ang tubig, hangin, lupa at apoy ay maituturing na buhay din dahil kumukonsumo sila ng enerhiya, gumagawa sila, gumagalaw sila, dumadami rin sila at sila ay nagre-react din sa kanilang kapaligiran. Pero totoo nga, wala nga silang material na cellular o cells. Pero ang huling pamantayan ay malabo din dahil mayroong mga microorganism na buhay
ng mga walang cellular or cells. Bukod dito, mayroong mga buhay na organismo na kulang sa isa o dalawa ng mga katangian ng buhay, ngunit ituturing pa rin may buhay sila. Sa kabilang dako, ang mga doktor naman at abogado ay may ibang palatuntunan kung kailan ang isang bagay ay hindi na buhay. Kagaya ng puso ng isang hayop ay hindi na gumagana, o ang baga nito ay hindi na gumagana, o ang utak o brainstem nito ay hindi na rin gumagana. So dito makikita natin na ang isang bagay na buhay ay hindi na buhay kung ang tatlong organs nito ay hindi na gumagana. Dito nakikita natin na ang siyensya at medisina at pati na rin ang batas ay may magkasalungat na pananaw tungkol sa buhay at kamatayan. Ang siyensya ay nagbibigay ng pangkalatang paglalarawan ng buhay, samantala ang medisina ay nagbibigay ng pangkalahatan ng paglalarawan ng kamatayan. Dahil sa magkasalungat na pananaw na ito, kailangan magkaroon tayo ng konkretong paglalarawan o pagkahalatang pamantayan na dapat makita sa lahat ng bagay na buhay. Kung ang buhay ay ikakategorya natin base sa medisina, ang isang bagay ay itinuturing na buhay kung ito ay may gumaganang puso, baga at utak. Ngunit malinaw na ang pamantayan na ito ay hindi totoo sa lahat ng mga bagay na buhay, tulad ng halimbawa sa mga halaman. Ang mga puno at bulaklak ay walang mga puso, baga o utak, gayunpaman sila ay tinuturing na buhay o may buhay. May isang organismo, ang pangalan ay moner, na walang paa pero nakakalakad, walang bibilig at tiyan pero nakakakain, at ito ay buhay. Meron din mga pugita at pusit naman na may 3 puso, kung saan din ang kanilang dugo ay kulay asul instead na pula. May mga bagay din na walang buhay kagaya ng virus or prions o kristal o spores o yung simpleng mga buto. Subalit pag sila ay nailagay sa tamang angkop na kondisyon, sila ay nagiging buhay din. Sa kabilang banda naman, kung ang kamatayan ang ikakategorya natin base sa siyensya, ang isang bagay ay itinuturing na patay na kapag hindi na ito gumagalaw, kumukonsumo ng enerhiya, nagpaparami at tumutugon sa kapaligiran. Subalit ang mga natural na bagay, buhay man o hindi buhay, ay hindi maaring gumagalaw na walang enerhiya, nagpaparami ng cellular na walang enerhiya o tumutugon sa paligid na hindi kumukonsumo ng enerhiya. Dito, ang enerhiya ang pangunahing tagapaghiwatig na tumutukoy kung ang isang bagay ay patay na o buhay pa. Dito makikita natin na ang energy ay ang pangunahing pamantayan kung ang isang bagay ay buhay o hindi. Kung walang energy, walang bagay na buhay. Ngayon, alam natin na may mga bagay na hindi buhay tulad ng mga robot at mga space probe na natagtaglay ng parehong pamantayan ng buhay na ating nabanggit. Ang mga mechanical na mga bagay na ito na gawa ng tao ay nakakapagsalita, naglalakad, nakakakita, nakakaramdam, nag-iisip, kumakain at namamatay din. Meron din silang mechanical na emosyon at kamalayan. Sila ay kumikilos at nakikipag-ugnay sa kapaligiran. Kumukonsumo rin sila ng enerhiya, gumagalaw at naipoprogram para magparami. Mayroon din silang mga mechanical na utak, baga at puso. Sa madaling salita, sila rin ay may mga buhay kagaya ng tao, hayop at halaman. Kung ang mga mechanical na bagay ng mga ito ay nagtataglay ng parehong pamantayan ng mga bagay na may buhay, ibig sabihin na ang lahat ng bagay sa mundo ay may mga pawang mga mechanical na bagay lamang na may kakayahang magparami. Kung ganoon, walang pagkakaiba sa mga buhay na bagay at mga hindi buhay na mga bagay. Ngayon, bibigyan natin ng tamang kasagutan ng mga ito sa ating ika-4 na yugto, kung saan ipapakita ko sa inyo paano ako gumawa ng isang mechanical na hayop na may kamalayan o consciousness. Sa mula dito sa resulta ng ating eksperimento, makikita natin na ang lahat ng bagay na gawa ng kalikasan ay may buhay.
na ang buhay ay pwedeng mag-umpisa mula sa bagay na walang buhay at ito ay maging isang ganap na buhay kung ang tamang kondisyon ay naroroon. Ang isang bagay na kumukonsumo na ng energy ay ang unang kriteriya na nagpapatunay kung ang isang bagay ay buhay. Ang salitang energy ay hindi mo makikita sa Biblia dahil hindi pa alam ng mga sumusulat ng Biblia noon kung ano ang enerhiya. Sa susunod naman na episode, pag-uusapan natin kung paano ba mag-isip ang tao. Pwede ba ang tao mag-isip na walang tulong sa kanyang kapaligiran? Pwede ba siya lumikha ng ideya o konsepto na walang pisikal na paghihintulad? Totoo ba ang mga ideya ng tao o ito ay pawang mga haka-haka o hula lamang? Kung gusto niyo uli pakinggan ang mga iba't ibang ebidensya kung bakit walang Diyos, pakinggan niyo na lang po ang mga iba't ibang episode na nakalista sa baba. Ang mga ebidensya ng mga ito ay nahahati sa 4 na yugto: ang filosofiya, teolohiya, scientifico at teknolohiya. Kaya doon po sa aking tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga video ko, maraming salamat sa inyo lahat. Dumadami na ang mga subscriber at nakikinig sa ating podcast. Kaya sa muli-uli ng ating talakayan, ito po uli ang iyong Mang Atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makaulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyo lahat. Ito po muli ang iyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas! Salamat po.